In the meantime, miyembro ng House Prosecution Team hindi daw nabahala sa resulta ng Pulse Asia Survey na more than 50% yung nagsasabing tutol sa impeachment laban kay BP Sara. Ayan, ang report mula kay Milky Rigunan, RH12. Milky, magandang umaga. Magandang umaga la kay Raymond at Sister L. Ibipresenta ng House Prosecution Team ang mga matitibay na ebidensya at patutunayan ang mga kasong isinampa kay Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Sagot ito ni Juan Ryder, Party List Representative Rog Gutierrez, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team sa resulta ng survey ng Pulse Asia na mas marami o namang mga Pilipino ang tutol sa impeachment. Sa pulso ng Bayan Survey ng Pulse Asia na isinagawa mula May 6 hanggang May 9 at nilahukan ng 1,200 respondents, 50% ang tumutol sa paghain ng impeachment complaint, 28% ang pumabor at 21% ang hindi tiyak. Ang kay Gutierrez, take it with a grain of salt o wag basta paniwalaan ang mga survey, patunay na sa nakalipas na midterm elections, iba naman ang resulta kumpara sa lumabas sa mga survey. Aminado si Gutierrez na kapag prinisenta na ang mga ebidensya, magbabago na ang pananaw ng ilang mga Pilipino sa impeachment laban sa Vice-Presidente. Sa Lunes, ipipresenta na ng House Prosecution Team ang Articles of Impeachment sa Senado na magsisilbing impeachment court. Kailangan ng 2/3 vote ng mga senador para mapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Yes, Lakay Raymond. Yung di ba yung merong ipinakilala si Deputy Speaker Ryan Pakpakoy na ano yan? Parang meron na kayong yung parang spokesperson for the House. Si Attorney Abante ba ang ginagamit? Abante yung last name niya eh. Abante ba ang ginagamit? Abante, oo. Attorney Princess Abante. Anak ito ni Congressman Benny Abante ng Maynila. So, ito bang yung spokesperson ng House ng Kamara tungkol sa mga issue ng disinformation. Ang sabi, baka daw hanggang sa 20th Congress. So meron ba siyang active participation dito sa parating na impeachment proceedings? Hindi nabanggit Raymond at Sister L. Ang sabi niya lamang may mga issue ng disinformation at kung may mga kumbaga ay banat sa Kamara at sa mga miyembro ng Kongreso ay agad daw lilinawin kasi ang gusto nga nila ay hindi naman daw maging palaban kundi ipaliwanag kung ano mga stand ng Kamara, yung mga issue sa mga tanong lalo na sa mga hearing. Pero hindi niya sinabi na siya ay makikiisa sa magiging tagapagsalita ng House Prosecution Team. Pero doon sa House Prosecution Team, wala pa silang assigned na in charge pagdating sa information? Wala pa kaming nababalitaan pero mag-a-assign sila ng talagang spokesman para sa House Prosecution Team. Kasi pagsalang na ito, Raymond, sa impeachment trial ay bihira nang makausap ang ito, di ba? Busy na sila. Yung team mismo. Tulad ng mga nakalipas na impeachment trial, di ba, meron silang tagapagsalita lang. Na kapag may break yung impeachment trial, ang impeachment, yung House Prosecution spokesperson ang nagsasalita. Yun, during the time of Corona impeachment. Corona impeachment, yung kwan, sila Congressman Miro Kimbo, sino pa ba yung mga... Si Kong Erin Tanyada. Yun yung mga nagsasalita noon for and behalf of the prosecution team. Ang isa sa mga mukhang naririnig-rinig namin, kinukonsidera na magiging tagapagsalita ng House Prosecution Team. Of course, nabanggit mo, kasi nanalo siya bilang kinatawan ng Marikina, si Congressman Miro Kimbo, at si Congressman Robert Ace Barbers na matatapos sa ang termino ngayon 19 Congress. Ganon? Last term na pala si Kong Ace? Last term na si Kong Ace. Pero baka daw kunin naman siya na tagapagsalita ng House Prosecution Team kasi alam naman niyang dahil umupo rin siya sa mga hearing ng Quadcom at ng Good Government Committee. Yan. Sigurado ako kung ilalagay dyan si Kong
Miro ay malaki may tutulong niya personally kasi kasama namin yan sa prosecution team nung araw eh. Oo. Nung araw na isa sa mga tagapagsalita, di ba, sa prosecution team. So baka bumalik sa uli. Oo, so naguhulaan na nga kami dito sa Kamara kung sino magiging spokesperson eh. So, sabi baka kinukonsidera sila Congressman Miro Kimbo at Congressman Robert Ace Barbers at iba pa. All right. So ready na sila sa Monday. Ready na, kaya i-cover mo na lang sa Monday. Maraming salamat. Punta. Anong oras ba ipipresenta yung articles of impeachment sa pagsisimula ng sesyon? Ang oras daw ng schedule nila is 4 p.m. eh. 4 p.m. 4 Sa session mismo. Sa session mismo. Na pag-open ng session, sila na yung kikilalanin doon to present yung articles of impeachment para kumbaga yun yung magbibigay hudyat for the next day, June 3, na i-convene as an impeachment, court yung Senado. So abangan namin ang report mo, Lakay, abang namin Sister L. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.